Narito na ang pagbabalik ng ating lingkod. Simulan na natin to. Ang bubong nito ay gawa sa kugon. Mapaghalataan mong lumang-luma na talaga. At ganun din ang mga kawayan. At kung isa talaga siyang mananambal, di ba dapat marami ang pumupunta sa kanya? Kaso wala. Doon na nag-umpisang tumubo ang duda at takot niya sa matandang si Jem. Kaya naisipan niyang mag-usisa ng mga oras na yon. Manong, bukod sa paging sabongero ninyo, ano pa bukod dito? Pakiusap naman oh. Sabihin niyo sa akin kasi sa totoo lang, natatakot na ako sa inyo. Tanong niya sa matanda. Natatakot ka sa taong tumulong sa'yo sa kamatayan? Aba Fidel, huwag kang matakot. Gusto mo pa talaga ang katotohanan? Halika dito. Doon tayo mag-usap sa loob ng bahay ko. Wika nito. At agad naman siyang sumunod. Naupo siya sa harapan ng lamesa habang pinagmamasdan ang matanda na nagtitimpla ng kape na hindi niya alam kung saan yun kinuha. Kakaiba kasi ang pakiramdam ko sa iyo, Fidel. Masasabi ko, isa kang mabuting tao. Magmula pa noon sa bayan, napakabait mo. Kaya nung maramdaman ko ang labanan sa pagitan ninyo ng gabunan, tumungo kaagad ako. Dinala kita dito sa bahay ko upang pagalingin. At gaya nga ng sinabi ko, taglay mo na ang gabay ng mga itim na manok ko, ang mga kaukaw na engkanto. Paliwanag ng matanda. Ho? Gabay na mga kaukaw? Anong ibig niyong sabihin, Manong? Napakahirap ipaliwanag, Fidel. Para maniniwala ka sa mga sasabihin ko, akin na yung kamay mo. Wika sa kanya ng matanda. At inilahad naman niya ang kanyang mga kamay sa lamesa. Laking gulat niya nang bigla na lang niya itong hiniwa ng kutsilyo. Manong naman eh, bakit mo hiniwa? Gulat na tanong niya. Ano? Nahiwa ka nga ba? Patingin. Tanong ng matanda na may halong pangungutya ng tuno. Inilahad niya ulit ang kanyang kamay pero meron itong dugo. Pinunasan niya ito sa kabila niyang kamay. Nanlaki ang mga mata niya dahil wala itong sugat. Pero alam niya sa sarili niya at ramdam niya ang hapdi nang hiwain ito ni Tandang Jem. Anong nangyari? Paanong nawala ang sugat ko, Manong? Takang tanong niya rito. Ang katawan mo ngayon, Fidel, ay kahalintulad na sa isang damong nakukuha lang sa mundo ng mga engkanto. Sunugin man, ay muling mabubuhay. At ang dahilan ko kung bakit kita napili na pagkalooban at buhayin ay ang lipulin ang tinatawag nilang masamang damo. Kagaya mo din sila ng mga kakayahan. Katulad mo na ako din ang nagkaloob, ngunit naligaw sila ng landas at ginamit sa kasamaan. Ang pangkat na ito ngayon ay kasapi na ng mga kulto na rebelde. Wika ni Manong Jem. Pero bakit ako, Manong? Ordinaryong tao lang ako. Sagot niya.
Alam ko sa sarili ko, Fidel, na isa kang taong may kabutihan at matulungin sa kapwa. Huwag kang mag-alala. Magamat maging isa kang dalubhasa, sasamahan pa rin kita sa naging hilig at nakagawian mo. Kaya nga pinalitaw ko ang mga itim na manok nung sabayan ka pa. Dahil alam ko ang nakasundo sa puso mo. At alam kong mabait ka at likas sa'yo ang paging maunawain. Dahilan kung bakit ka napapahamak. Wika nito na lubha niyang ikinagulat dahil alam niya kung bakit palagi siyang inaapi. Dahil sa sobrang kabaitan niya. Tika, paano niyo nalaman ang lahat na manong? Sinusundan mo ba ako sa lahat ng mga lakad ko? Takang tanong niya. Oh, palagi kitang nasisilayan sa mga ganong sitwasyon at sa lahat ng bagay na ginawa mo. Kaya tsak ako na hindi ako nagkakamaling tulungan ka. Wika nito. Pero manong, tanong ko lang, ilang linggo na ba ako rito? Tanong niya sa matanda na agad namang ngumiti. 2 buwan ka na nandito, Fidel. Muling wika nito na ikinagulat niya. 2 buwan siyang walang malay dahil sa lasong natamo niya sa mga nilalang na panig ng kadiliman at sa mga rebeldeng kulto. Hindi man siya ganon makapaniwala pero alam niyang totoo. Kung gusto mong makatulong ako sa mga masamang damo, kailangan kong sumali sa mga antingero at albularyo, tama ba? Wika niya sa matanda na agad naman niyang sinang-ayunan. Oh, yan ang gagawin natin. Ngunit kailangan mong magsanay kung papaano mo gamitin ang kapangyarihang taglay mo ngayon. At maliban sa birtud na taglay mo, ay may isang bagay pa kong ipagkakaloob sa iyo. Wika ni Tandang Jim at may kinuha siya sa lumang baol. Isa itong punyal na may kahabaan. Hinugot niya ito mula sa sisidlan at nakita niya ang markang nakaukit mismo sa taguban. Manong, ano po ang mga simbolong yan? Tanong niya dito. Ang mga yan ay mga dasal na siyang ituturo ko sa iyo. Kulang pa ang mga tangan mong kaalaman sa lihim na aral. Dahil ang makakalaban mo, hindi basta-basta tatabla ng ordinaryong patalim, maging ang bala ng barel. Lahat ng sandatang maaring makapatay sa kanila ay ituturo ko sa iyo. Tugon nito sa kanya. Kung gayon po, magsisimula na po tayo. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Simulan na natin ang pagsasanay. Wika niya kay Tandang Jim. Sige, bukas mismo ay sisimulan natin ang pagsasanay. Kinabukasan, agad na nilang sinimulan ang pagsasanay nila. Simula sa tamang pagbigkas ng mga dasal at kung ano ang idudulot nito sa taong patutukulan nito. Ilan sa mga dasal niya yon ay proteksyon at ang ilan ay pangdigma. Pero ang pinaka nakakamangha sa lahat ng ito ay ang dasal na ginagamit sa sandata. Ang maaring pagkumparahan nito ay mahalin tulad sa dasal pangtigalpo. Pero ang kaibahan lang ay inuusal sa sandata. Kagaya ng gulok, tabak, itak, pana at bala ng barel. Ito ang dasal na inaral niya
ng masinsinan. Pinaukit niya ito sa kanyang balat, partikular sa kanyang likod na magsisilbing baluti sa laban. Siyempre, sa pagsasanay hindi mawawala ang subukan. Ngayon, Fidel, susubukan ko ang bawat dasal na itinuro ko sa iyo sa pamamagitan ng pagpatay ng isang aswang. Sagot nito. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa sinabi ni Tandang Jem. Ho, aswang? Nagbibiro ka ba, Manong? Kuhan eh. Yan ang muntik ng pumatay sa akin eh. Gulat na wika niya. O Fidel, may pangkat ng aswang ang gumagambala sa mga kabayanan. Lalo na ang mga dayong naglalakad sa lugar ang kadalasang nabibiktima. At alam ko kung saan sila matatagpuan. Ngunit hindi ka sasalakay sa kanilang kuta. Maghihintay tayong sasalakay sila at doon ka magsisimula sa iyong unang pagsubok. Noon ay ikaw ang hinahanap nila. Pero ngayon ay ikaw na ang maghanap sa kanila. Dagdag pa ni Tandang Jem, ay kinakailangan nilang bumaba sa bayan upang doon abangan ang kanilang pagsasalakay. At yun ang ginawa nila. Sinabihan din siya na huwag siyang magpapalata na may karga siya upang hindi sila mapaghalataan ng pangkat ng mga antingero sa bayan, lalo na ang amo niyang matagal nang naghanap sa kanya. Oo, Manong, masusunod ang gusto mo. Sagot niya. O siya, ihanda mo ang iyong gamit. At bukas na bukas ay bababa tayo sa bayan. Agahan natin dahil may sabong tayong dadaanan. Wika nito. At nang gabing yon, maaga silang natulog dahil madilim pa lamang, ay magsisimula na silang maglakad pababa ng bundok. Ngunit kakapikit niya lamang, ay agad naman siyang ginising ni Tandang Jem. Fidel, gising! Fidel! Pabulong na tawag nito sa kanya. Bakit ho? Tugon niya dito na medyo napalakas. Huwag kang maingay. Sumilip ka sa dingding. Hindi na siya nagsasalita pa at agad nang sumilip sa mga siwang ng dingding na gawa sa kawayan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isang napakalaking kalabaw na nakatayong naglalakad. Manong, kalabaw yan ah. Pabulong niyang sagot dito. Hindi yan ordinaryong kalabaw, Fidel. Isa yang baluraw. Mukhang mapapaaga ang pagsubok mo, bata. Pabulong na wika ni Tandang Jem. Ang baluraw ay isang uri ng engkantong nahawig sa kalabaw. At sa iba ay tinatawag itong barongbong. Ngunit meron itong 4 na sungay, 2 sa magkabilang bahagi ng ulo nito, at may isang napakalaking mata sa noo. Matutulis din ang mga buhok sa batok nito na animoy mga karayom na kulay itim. At ayon pa kay Tandang Jem, ang mga nilalang na ito ay may taglay na mutya na maaring makuha ng isang taong makakagapi dito. Bagay na nakapukaw ng kanyang interes. Kaya sinabi niya sa matanda na harapin niya ang nilalang. Ito ang mga bagay na dapat mong gawin para magtagumpay ka sa nilalang na yan. Ang tanging sandata na maaari mong gamitin ay ang iyong isipan
walang maaring sandata ang tatalab sa balat ng nilalang na yan. Wika ng matanda. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating episode. So grabe no? Hindi pa lang tayo nangangalahati pero mararamdaman mo na ang ganda ng dulo nito. Yun lang, maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik.